Bigyan din po natin ng kasagutan itong mga pinagsasabi ni Ronald Bato de la Rosa noong sila ay nag-hearing noong April 3. Ano po? Ito po ang sabi ni Ronald Bato de la Rosa. Bagamat batid umano ni re-election ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sumusunod lamang sa utos mula sa kanilang nakatataas ang ilang uniform personnel, pinaalalahanan naman niya ang mga ito na maaari silang tumanggi kung anong direktibang ibinigay sa kanila, no? Ibinigay sa kanila ay hindi na ayon sa batas. Git pa ni De La Rosa na siya bilang isang mismong dating naging chief ng Philippine National Police ay dapat huwag kalimutan ng mga uniformadong tauhan ng pamahalaan. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay maglingkod at protektahan ang mga mamamayan. Mga sundalo naman iyan sila. I understand their situation. They are just following orders. Pero pag umabot sa punto, dapat kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na binibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip din tayo. Mariing sabi ni De La Rosa. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag kasabay ng pagkontra niya sa sinabi Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang Armed Forces of the Philippines ay ginamit para lamang suportahan ang operasyon ng PNP, particular ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung ating maikatwiran dito, mga kapatid. Itong si Bato de la Rosa, ngayon na lang siya nakakapag-isip ng tama kung kailang napipinto na rin siya sa pagharap sa dahig, no? Sa kulungan ng ICC at haharap sa ICC para maimbestigahan. Ito pong si Bato de la Rosa, nung panahon nila ni Duterte, kailanman hindi nila naisip ang magpatupad ng tama. Sapagkat ito ngayon ang kinamulatan ng mga DDS. Sinasabi ng mga DDS na hindi raw natin iniisip ang mga ni-rape, mga pinatay ng mga adik, no? At kinakalaban daw natin mga ginawa ni Duterte at ng mga kapulisan na pagpatay ng walang jurisdiction. Masasabi natin walang jurisdiction sapagkat tayo po ay mayroong batas na dapat idinadaan sa due process ang lahat. Ang ginawa pong pag-uutos ni Ronald Bato de la Rosa bilang Chief of Police, no, ay hindi po naaayon sa trabaho ng isang matinong humahawak ng isang ahensya para sa kapakanan at kaligtasan ng tao. Si Bato de la Rosa ngayon ay nakakapag-isip ng ganito at nag-uudyok o nagdidikta sa mga kasundaluhan at kapulisan, samantalang sila ang pinagmulan ng kasiraan ng reputasyon ng mga sundalo at mga pulis dahil sa kanilang mga kahayupan, sinunod ang kanilang mga kautusan. At ngayon na sila ngayon ang nasagasaan, sila ngayon ang nakikiusap na huwag sundin. Hindi po totoo na nagagamit ang mga pulis sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Merong papel at meron talagang tunay na ipinaabot ang Interpolice gaya ng warrant of arrest para arestuhin si Duterte. Sa palagay nyo kaya, gagawin kaya ng mga kapulisan ito kung hindi nila alam na ito ay legal? Si General Torre kaya ay kikilos ng hindi legal? Alam nyo mga kapatid, kung iniisip ni De La Rosa na personalan ang ginawang pag-aresto kay Duterte, mas personalan ang ginawa nilang pagpatay sa mga biktima ng war on drugs. Personalan na hindi nila inisip na meron tayong batas na dapat pagdalhan ng mga inaakusahang adik, inaakusahang rapist, inaakusahang mamamatay tao. Gaya ng ginawa natin ngayon kay Duterte, na hindi man dito sa atin siya na demanda,
ay idinimanda naman siya sa buong mundo na korte. Bakit? Sapagkat kung dito lang siya kakasuhan, wala namang mangyayari. Isa pa, hindi lang naman isa, dalawa, tatlo ang ipinapatay ni Duterte. Isang tao lang ang patayin ay meron talagang ihahatol ang korte. At yan ay kailangang idaan sa tamang proseso. Pero ang ginawa ni na Ronald Bato de la Rosa na pagpatay, lalo na sa mga kabataang hindi naman adik, no? Ay isang paglabag sa kanilang tungkulin para magprotekta at magbigay ng proteksyon sa mga kabataan at sa mamamayang Pilipino. Ang galing ni Bato de la Rosa magsalita. Lahat ng sinasabi niya ay tumatama sa kanya. No? At ngayon, ito na po ang resulta ng kanyang kandidatura. Si Bato de la Rosa ay talagang mahaharap ito sa mga krimen na kinasangkutan niya kay Rodrigo Duterte. Ito pong si Bato de la Rosa ay naghahanap talaga ito ng lusot sa kanyang gusot na ginawa. Kung kaya't hindi na po ito dapat pinakikinggan, ano? Pero kailangan nating i-push sa mga mamamayan na ang katulad ni Bato de la Rosa ay hindi na dapat pinaniniwalaan. At yan nga po, ano? Pinagmalaki niya na siya ay naging chief of police, no? Pero ano ang kinasapitan ng mga tao na dapat ay kanyang pinangangalagaan at pinoproteksyonan? Nagkamatay sa pagsunod sa berdugo. Maraming tao ang nagsasalita na mga kaalyado ni Duterte, lalo na mga DDS. Ang mga DDS naman po, marami din po dyan nakapag-aral at nakakaunawa sana. Pero dahil binulag sila ng pagsamba kay Duterte, kung kaya't ayan sila. Mga naging tanga na. Kaya po mga kapatid, ito pong mga ginagawang ito ni na Ronald Bato de la Rosa na didikta. Wala na siya sa kapulisan para diktahan ang mga kasundaluhan at kapulisan na wag sumunod basta-basta. Sino ba siya? Yan po ang tanong ko. Sino si Ronald Bato de la Rosa? Okay mga kapatid, yan muna po ang aking masasabi at maya-maya po tayo ay magla-live, no? Hindi po ako nakapag-live kagabi at nasobrahan ng pagod. So ngayon po ay magla-live tayo kasunod nitong aking ginawang vlog at nang masabi ko po lahat sa inyo ang nilalaman ng mga balitang ito. At ipapakita ko rin po sa inyo ang pag-attend ni Kuya Noli de Castro sa TRICOM. Sapagkat ako man po ay isa sa nakabasa ng mga fake news na ginamit si Kuya Noli de Castro ng ABS-CBN. Salamat po!